Hello guys, for today's video, i-share ko po sa inyo yung mga nabili kong power bank sa Lazada. Kinumpile ko po para ma-share po sa inyo at masasabi ko po na itong power bank na to ay bukod sa mura na, okay naman yung quality. Nagre-range lang from 100 to 400 pesos. So guys, panoorin niyo po yung video and sana magustuhan po ninyo. Bukod sa ang mura na, 199 pesos, hindi masyadong mabigat at fast charging pa. Nung nabili ko to guys, ito yung inclusion niya. Ito yung box. Simple lang. Wala nang kasamang manual eh. Ito lang yung cable. Yan. Tapos, although walang kasamang manual, nandito naman lahat yung details ng power bank. Dito. Yung model ay PB-02. Tapos, 10,000 mAh. Dual output, 5 volts, 2 ampere. Yun nga, legit yung ano niya guys. Yung output niya, fast charging 2 ampere. Kasi ang bilis ma-full charge ng cellphone ko na 5,000 mAh. Kumbaga, kung ano yung bilis dun sa charger na gamit ko, halos ganito din sa power bank. Yung brand ay Amoros. Hindi ako pamilyar sa ganitong brand pero masasabi ko na maganda din pala. Nung una, parang nagdadalawang isip ako na bumili nito kasi hindi ako pamilyar sa brand pero pinuntahan ko yung seller, magaganda yung mga reviews ng mga bumili doon at nakasold na din ng 900 plus kaya sabi ko try ko nga to. Ito yung nakasulat kayo sa likod niya. Yan, kung ano yung nakasulat sa box, ito din yung nasa likod ng power bank. Made in China, yun. Legit yung ano niya, output. Tsaka ang bilis niya din i-charge. 10,000 mAh to, 5 hours lang full charge na eh. Ito yung dual output USB. Dalawa din yung input niya. Kumbaga kahit masira yung isa, meron pa tayong option, di ba? Sulit talaga guys yung price niya ng 199 pesos. Hindi masyadong mabigat. Maganda din yung pagkakagawa, tingnan niyo. Quality din. Ganito yung gusto kong power bank, fast charging. Yan. Kaya lang, sad to say guys, tingnan ko to ngayon sa Lazada, sold out na. Wala nang available. Naubos na siguro yung stocks. Pero tingnan natin sa mga susunod na araw, baka magkaroon ulit. Although hindi pa to digital, pero talagang nagustuhan ko yung ano niya, performance. So, ayun lang guys, na-share ko lang sa inyo. Hanggang dito na lang, tatapusin ko na yung video. Thanks ulit sa inyong lahat sa panonood. Hello guys, share ko lang po sa inyo itong power bank na Aurashare 20,000 mAh. Nagamit ko na kasi to almost mga mag-iisang taon na and masasabi ko na sulit. Okay yung performance niya, hindi lugi sa price na kasi nung bili ko nito guys, naka-sale 400 plus sa Lazada. Yung ko lang ngayon kung magkano na or hindi ko rin alam sa Shopee kung magkano yung price nito. Maganda kasi dito digital na eh. Yung model niya is 2003L-102. Nung una, nagdadalawang isip ako na bumili ng ganitong brand kasi nga hindi ako pamilyar. Pero parang sabi ko ang ganda ng style niya. Tsaka digital, 20,000 mAh na. Magaganda pa yung reviews, 'di ba? So, tinry natin. Ito guys yung packaging niya, yung kasama sa loob ng box. Ito yung cable. Fast charging naman to. Ito na nga yung ginagamit ko pag mag-charge ng power bank. Maiksi lang pero pwede na. 'Di ba? Micro USB. Matibay naman. Medyo makapal din yung wire niyan. Tapos ito na yung power bank, naka-plastic pa. Parang ano lang to, re-unbox kasi nagamit ko na eh. Yung plastic, hindi ko pa tinanggal. Yung protection kasi yan sa
digital na ano niya para hindi magasgasan, di ba? Ang ganda ng pagkakagawa. Mahalata mo na orig talaga. Tapos yung size naman niya, siguro nasa 5 inches, ganun. Yung kapal, wala pang 1 inch. Wala kasi itong kasamang manual, guys. Pero naka-indicate naman dito yung specs niya sa box. Support pa to ng fast charging. Tsaka dalawa na yung niya, USB output, 'di ba? Tapos yung input. Kung itatanong nyo guys kung nakakailang charge ako sa cellphone ko na 5,000 mAh, nakakatatlong charge ako dito. Pero hindi naman yung talagang 0% na din-drain ko yung cellphone. Hindi ganun. Kasi hindi talaga ako nagde-drain ng cellphone. Pero matagal talaga ma-load, but legit yung niya, yung 20,000 mAh na capacity. Kasi yung power bank guys, hindi naman yan totally na pag sinabi mong 20,000 mAh. Kung yung cellphone mo 5,000 mAh, i-compute mo makakapag-charge ka ng 4. Hindi naman ganun yun kasi may tinatawag yan na yung 3.7 kasi yung battery niyan guys sa loob. May module yan, may board. Kino-convert niya para maging 5 volts para makapag-charge ng cellphone. So, mayroon yung loose sa battery. Kaya ganun, hindi siya totally talaga na exactly na 20,000 mAh. Na research ko guys, ang capacity talaga ng power bank kapag branded or yung talagang mamahalin, nasa 80 to 90%. Kapag yung mga hindi masyadong orig, yung battery na ginamit hindi ganun ka quality, nasa 60 to 70%. Ibig sabihin, kung itong OraShare na to ay original yung battery na ginamit, o isabihin natin 80%, 20,000 mAh, i-multiply mo na lang or kunin mo yung 80%. Ganun yung capacity niya. Pero na to guys, legit talaga. Kasi mabigat, tapos nakakapag-charge ako ng 3 beses sa 5,000 mAh na cellphone. So masasabi ko na solid yung 400 plus ko. Ang isa pang nagandahan ko guys dito sa OraShare power bank, hindi masyadong mabigat. Mabigat siya as compare sa ibang power bank. Kasi legit talaga na 20,000 mAh. Pero yung size niya, hindi ganun kalaki. Kaya para sa akin, napaka niya, ang ganda ng pagkakagawa, yung design, tapos yung kulay. Ganito yung kulay kasi na gusto ko sa power bank. Hindi dumihin, kulay black, di ba? Na-try ko na din yung Rapo, 20,000 mAh. Kung papipiliin ako between yon, Rapo, tsaka ito yung pipiliin ko kasi mas gusto ko yung performance nito. Fast charging kasi siya, tsaka digital na. Mayroon din mga digital na power bank na Rapo, pero para sa akin ito talaga yung gusto ko kasi hindi masyadong malaki. 'Di ba? Pwede mong ibulsa eh. 'Di ba guys? And yung naman, Romos power bank. Okay din 'yun. Maganda din ng brand na Romos. Kaya lang, ingat po kayo sa pagbili ng mga ganun. Kasi nga, yun yung kadalasang maraming nagsisilabasan ng mga fake na Romos. So, ang nasubukan kong power bank guys, na masasabi ko na maisasuggest ko sa inyo, yung Pining, Beggar power bank, tapos itong OraShare, and then Rapo. Yan yung mga power bank na hindi ganun kamahal, abot kaya kasi nagre-range lang yan ng 400 to 700, 20,000 mAh na, diba? About naman po sa charging time nitong power bank, yung gamit kong charger ay 2.0 yung ampere niya. So, maabot to ng 10 hours bago ma-full charge. Kung mas mabilis yung gamit mong power bank, mas siguro mga 8 hours. Kung mas mabagal naman, halimbawa 1 ampere lang or 1.5, baka abutin ng mga 12 or 15 hours. Tsaka iinit yung charger pag 1 ampere lang. Mas maganda yung gamitin mong power bank dito, yung fast charger, 'di ba? Tapos yung cord na gamitin mo, ito na din, yung cable na maiksi kasi naman yun fast charging naman. Pero kung mayroon kang sa tingin mo mas maganda, pwede yun. Basta naman, fast charging. Hindi ko lang guys alam kung mayroon ito sa Lazada ngayon. Kasi ito, medyo matagal ko na ito nabili.
search nyo na lang po OraShare Power Bank 20,000 mAh. Lalabas naman yan dun. Ngayon, kung wala, siguro sa Shopee meron. And baka nga mas mura pa sa Shopee. Pero di natin alam kasi nung nabili ko to, sale 400 plus. Masasabi ko kasi na sulit yung ano niya, yung performance niya, yung price, tsaka yung design. Maganda sa paningin ko. So, yun lang. Ito lang muna yung ina-upload kong mga video kasi wala pa akong pang content, mga pang unbox o review ng pang ano natin, pang upload. Kaya kahit ano na lang muna. So, thank you guys sa inyong walang sawang panonood at sa mga nakasubscribe. Salamat. Hello guys. Quick review lang ito nitong Rapo Power Bank 20,000 mAh. Yung model ay S2002-102. Battery type LiPolymer. Medyo mabigat to guys. Kung napansin nyo yung weight, nasa 395. Halos magkakalahating kilo na. Diba? Hindi na pala ito nakasealed kasi nabuksan ko na. Ngayon ko lang naisipan i-video. Yan. Nung buksan ko to, kung napansin nyo, walang kasamang manual. Cord lang yung kasama niya. Medyo maiksi lang pero mukhang matibay naman. Ito yung power bank guys. Mukhang matibay yung pagkakagawa, 'di ba? Maayos naman. Tsaka napansin ko dito, dual na yung input niya for charging. Pati yung output, dual USB output na. Pwede tayo dito mag-charge ng dalawang cellphone or devices. Pwede. Yun nga lang talaga kung dadalhin mo to pang travel, medyo mabigat. Nakalagay sa likod niya 5 volts, 2.1 ampere. Support na pala to ng ano, fast charging. Yan. I-on natin, tingnan natin yung factory charge. Naka full charge pala guys, oh, 'di ba? Maganda yung reviews nito guys. Nakakadaming charge daw sila. Tapos, pati dun sa seller, maganda din yung reviews. Ang katunayan, libo-libo na yung bumili dun eh. Nakalagay kasi dun, yung sold, thousands na. Yan o, 82,000, 82.9k sold. Dami yan o. Ibig sabihin, yung ganitong brand, maganda din pala. Kaya, testing natin kung sulit ba yung price niya na 500 plus. Sale ko kasi ito nabili, 500 plus. Eh ngayon, nasa ano na eh, 599. Pero pa shipping pinon, di ba? Kaya sa mga naghahanap niya ng power bank, pwede nyo i-consider to kasi yung 20,000 mAh, malaki na yung capacity nun eh. Sa price niya na 500 plus, abangan nyo lang yung sale. Baka may time na magmura pa to eh. Tingin ko, okay naman to kasi bukod sa mabigat na, mapansin mo na hindi talaga siya yung tulad sa mga bangketa na nabibili na power bank. Nakalagay doon 20,000 tapos ang bilis malowbat, 'di ba? Marami kasing nagkalat na ano guys, power bank, lalo na mga ROMOS. Kaya ingat din sa pagbili ng mga gadgets, lalo na power bank kasi china-charge yan eh. For safety reasons, dapat di kayo basta bibili ng mumurahin na fake pala. So hanggang dito na lang po yung video natin. Thank you po sa inyong walang sawang panonood. Yun yun, 85% yan. Ngayon, 84. 1% lang yung nabawas. Hello guys. Sa video ito ay aalamin natin kung sulit ba yung price nito na 500 plus kasama shipping fee. Yan. Itong brand na Top K power bank 20,000 mAh. Digital na siya guys. Oh. Nagustuhan ko to kasi maganda yung mga reviews niya dun sa seller sa Lazada. Kaya nag-order tayo. At medyo may kabigatan din. Pero bago natin buksan, i-share ko muna sa inyo yung specification. Yung model ay i2006. Yung capacity nito ay 20,000 mAh. Yung rated capacity guys, yun talaga yung laman ng power bank. Yun yung talagang capacity niya. Although, sinasabi dito na 20,000 mAh. Hindi naman talaga yan 20,000 kasi nga, may loss kasi yan eh. Kasi yung battery nito sa loob, yan 3.7. Ngayon, gumagamit siya ng board para ma-convert
maging 5 volts para makapag-charge ng cellphone. Kaya mayroon talaga yung loss. Yung rated capacity ay 13,000 mAh. Yan yun. Tapos yung output niya, dalawa. USB output, 2.1 yung max. And siguro, kasi 2.1 ampere na to, fast charging na to. Yung input niya, micro and type C. And mayroon din palang lightning input. Yan. So, 5 volts din and then 2 ampere. Yung manufacturer guys ay nakabase sa China. Buksan natin. Wow. Sealed. Naka-sealed guys, oh. Plastic pa. Tapos ito yung kasama niyang cord. Micro, pang charging. Maiksi lang. Pero mukhang matibay naman kasi makapal yung ano niya, yung wire. At ang napansin ko, walang kasamang manual. Yan. Siguro dahil nakalagay naman dito yung ano niya, yung specification. Kaya lang, syempre dapat mayroong manual yan. Pero based din naman sa mga na-unbox ko na-review kong power bank, mayroon talagang mga brand na walang manual. Yan. Ganda guys, oh. Mabigat. Ganda ng pagkakagawa. Diba? Mukhang matibay talaga. Mukhang mamahalin yung itsura niya. Ganda. Buksan natin. Yun. So, siguro, 85%. Pag binaliktad mo, 58. Yan, siguro, 85 to kasi kaganyan siya. Sa ibabaw yung brand. Kaya, 85% yung capacity. Yan yung factory charge. Yan. Ito nga guys yung ano niya, input. Tatlo, di ba? Guys, pang iPhone, Type-C, and then micro USB. Di ba? And yung output naman niya, kung mag-charge ka ng cellphone, dalawa. Yan. Ito yung model niya. i2006. Rated capacity, 13,000 mAh. Made in China. Ngayon, based guys sa ano niya, sa appearance, sa itsura nitong power bank, mukhang mamahalin at original naman yung itsura niya kasi mabigat eh. Tapos yung pagkakagawa, mukhang mamahalin. Ang ganda eh. Itatry natin guys, itetest natin tong power bank na to kung ilan yung mababawa sa karga niya from 85% at kung ilan naman yung madadagdag sa karga ng battery ng cellphone ko. Yan. Naka 85% din pala yung cellphone. Tingnan natin. And kaya lang, gagamitin ko, Type-C pala ito eh. Kuha lang ko ng cord. Try natin. Yan. Medyo masikip kasi bagong-bago pa. At yan, nakapatay siya. Tingnan natin kung mag-automatic na mag-on. Yan. Nag-automatic guys, di ba? 85%, kung makikita nyo yung time, 12:35 para sa 85. Tapos, screenshot ko para mamalaman natin mamaya. Siguro, mga 5 minutes lang. Kung ilan ba yung madadagdag. Patayin natin. Kanina, 12:35 tayo nag-charge, di ba? Screenshot natin para tingnan natin. Kanina guys, di ba? Kung natatandaan nyo, 12:35 tayo nag-start mag-charge. 85%. Ngayon, 12:41 na. So, 6 minutes. Sa loob ng 6 minutes, nakapag-charge ng 4%. At yung nabawa sa power bank ay 1% lang. Di ba? Kasi 85 din yan, 85% yan. Ngayon, 84. 1% lang yung nabawas. Di ba? Fast charging. Tapos, matagal mag-drain yung power bank. Legit talaga to guys. Kasi mahalata mo naman yung itsura niya. Yung bigat. Maganda pa. Mukhang mamahalin yung itsura. Maganda din pala yung brand na Top K.
TOPK or TOPK, kung paano babasahin yan. Maganda din kasi fast charging na, and then tagal mag-drain ng battery. Sa tingin ko, kung ganitong cellphone na 4,500 mAh yung capacity ng battery, makakapag-charge ako dito ng dalawang charge, and then may matitira pa sa karga ng power bank. Kasi yung rated capacity niya, 13,000. So, more or less, baka nga makapag-tatlong charge pa tayo. Hindi ko lang alam. Pero tingin ko, yung pang tatlong charge nito, hindi na mapu-full. Hanggang dito na lang guys yung review natin sa TOPK power bank. At yung masasabi ko sa price niya, sulit na kasi digital na to eh. And then support pa ng fast charging. 3 yung input niya, 2 yung output. At digital pa, di ba? Sa price niya na 500 plus kasama shipping fee, para sa akin sulit na to. Kaysa bibili ka ng mamahaling power bank. Although may kaiba naman 'yon sa quality, di ba? Pero subukan na din naman eh na kahit mura yung power bank, basta legit naman yung store at maganda naman yung quality ng product, kahit hindi kilalang brand yan, okay din naman bumili ng ganun, di ba? Kasi yung mga branded na power bank, mamahalin. 1,000, ganun, 1,500, mga ganun. Eh, di ba? Ito, maganda naman yung ano niya, tsura niya. Mabigat pa. Tingin ko, magandang brand din yung TOPK. Hindi pa nga lang kilala, di ba? Hanggang dito na lang yung video natin, and hopefully, mag-subscribe po kayo sa aking channel. Thank you guys sa inyong panonood. Yung brand ng power bank na order natin ay KK Sky. Model number F3. Yung capacity 10,000 mAh. Yung input niya 5 volts 2.1 ampere. Tsaka yung output niya guys dual 5 volts 2.1 ampere. Tingnan natin kung fast charger ba to, kung mabilis pa mag-charge. Tara, buksan natin. Ang ganda ng plastic. Oops. Sa plastic guys. Mukhang okay naman guys. Okay naman yung appearance. Tsaka hindi masyado mabigat. Diba? Iwan natin. Tingnan natin kung walang factory defect. So digital naman siya guys. Nakita niyo yung capacity 25, 50, 75. Yan. Pag dinalawang pindot pala natin guys, mag-on yung flashlight. Dalawa diba? Okay na to. Kasi mura lang, may flashlight pa. 10,000 mAh no? Titingnan na lang natin kung makakailang charge ako sa cellphone natin. Pero mataas kasi yung cellphone yung battery ng cellphone ko eh. Yung capacity nun ay 5,000 mAh. So, possible isang charge lang yon. Pero itetest natin. Try muna natin kung okay ba, kung gumagana ba itong dalawa. Yan. Maiksi lang yung kasamang cord. Yan. Micro USB. Maiksi. So, try natin. Charge. Output. Tsaka output 2. 2.1 yung ampere dito. So, tingnan natin kung mabilis mag-charge. Yan. Gumana naman guys, yung charge. Yan o. Punta tayo sa battery. Tingnan natin kung ilang percent ang madadagdag sa battery niya. Yan, 68% guys, diba? Tapos, screenshot natin. Tingnan natin sa loob ng 10 minutes kung ilang percent yung madadagdag sa battery natin. I-off ko pala yung data. Yan. Tingnan natin after 10 minutes kung ilang percent yung nadagdag. Yan. Diba? Yung 1:28 PM, 68% yung laman or yung karga ng battery ng cellphone ko. Ngayon, after 10 minutes or 12 minutes ngayon nakalipas, naging 69%. So, ibig sabihin, hindi fast charging yung power bank na nabili natin. Kasi sa loob ng 12 minutes, 1% lang yung nadagdag sa battery. Kung i-compute natin siya, ibig sabihin, para maka 100% tayo,
aabot to ng 5 hours. So, ang tagal. Tagal mag-charge, hindi fast charging. Kasi dapat, kung fast charging to, sa charger kasi nito, itong Realme 5 ay more or less 3 hours lang na-charge. Kasi mataas naman yung battery capacity niya. Pero, para sa 12 minutes, tapos 1% lang yung madadagdag sa charge ng cellphone, napakatagal. Hindi talaga fast charging. Diba? Sabihin natin 120 minutes yung nakalipas, 10% lang yung madadagdag. Yung 120 minutes, 2 hours na yun, diba? For me, hindi sulit yung nabili nating power bank. Kahit mura, pero sa tingin ko kung gagamitin mo to sa, halimbawa, meron kang USB light or yung pwede mong pagamitan ito, tapos mababa yung battery capacity ng cellphone mo. Halimbawa, 2000 mAh, 2600, pwede to. Okay na to kasi mataas naman yung capacity ng cellphone natin. Kaya siguro ganun. Yan. Pero for me, hindi ako na-satisfied sa performance kasi hindi nga fast charging. Pero kinikonsider naman natin yung price. Kaya hindi naman masyado ganun kumbaga, pwede na rin kasi mukhang durable naman and okay naman yung niya, appearance. Mura lang naman, di ba? Tsaka may flashlight pa. Kung bibigyan natin to ng rate 1 to 10, siguro 6 yung may bibigay kong rate kasi nga na parang matagal talaga yung charging time. And hindi natin alam kung bukod sa mabagal mag-charge ng power bank, ilang oras din siya i-charge. Baka matagal, di ba? Yan. So, hanggang dito na lang guys yung video natin. Pinakita ko lang sa inyo na yung power bank na order natin, mura na. And yung charging time, di ba? Digital naman. And hindi masyado mabigat. Kung yung cellphone mo ay mababa yung battery capacity, pwede na to. Pwede na to. Guys, may palibagong item na naman tayong i-unbox. Na-order natin sa Lazada sa halagang 209 pesos. Teclas. 10,000 mAh na guys. Nakagamit na pala ako ng Teclas power bank, yung 20,000 mAh, and masasabi ko na sobrang sulit. Kasi bukod sa mura na, talagang okay din yung quality niya. And napakatagal malowbat. Ngayon, ang itatry naman natin ay yung 10,000 mAh. Kasi masyadong mabigat yung 20,000. Yan. So, ito guys yung niya. Specification. Yung model niya ay T100H. T100H. Tapos yung weight nito ay 230 grams. Kaya hindi mabigat. Yung weight nito guys ay 230 grams lang. And hindi masyadong mabigat. Yung input niya, pwedeng micro USB and then micro type C. Diba? Tapos yung input 5 volts, 2.0 ampere max. So, i-open na natin. Hindi na pala ito naka-sealed. Tinanggal ko na yung sealed na yung sa Lazada. Pero itong power bank naka-sealed pa. I mean, ang hindi naka-sealed yung box. So ito guys yung power bank natin. Hindi na naka-package, no. Nasa box na lang kasi nga binuksan ko na kahapon. Pero kung mapapansin nyo, naka-sealed pa. Kaya titingnan natin kung wala bang defect. Open na natin. Oops. Tadang! Di ba guys? Bagong bago. Naka-plastic. Punta muna tayo sa mga inclusion. Ito yung kasama niya. Cord. Di ba guys? Okay din. Mukhang matibay naman. Advisable guys, kapag bibili kayo ng power bank, ang gagamitin yung cord sa pag-charge ng power bank ay yung kasama din na cord para hindi masira, and then yun yung compatible para hindi masyadong matagal ma-charge yung power bank, para ma-full agad yung power bank, di ba? May kasamang manual. Yan.
Tapos ito, ibabasa. Punta na tayo dito sa power bank. Yung manipis lang guys, hindi masyado mabigat. So i-compare ko lang dito sa cellphone kung gaano kahaba. Mahaba yung cellphone kong Realme 5. So mga ano lang to guys, mga 5 inches lang. Diba? Yan. Yung output niya, fast charger naman kasi 2.1 yung max niya. Ito. Isa lang yung USB output niya. Tapos, ang dalawa yung input. Ibig sabihin kapag nasira yung micro USB niya, mayroon pang Type-C. Diba? Yun nga lang, isa lang yung output nito. Hindi ka makakapag-charge ng dalawa ng sabay. I-on natin. Yan. Mayroong factory charge guys na 3 light, 3 bar. So, tetest natin to and then upload ko na lang kung okay ba, kung nakakailang charge mo ng cellphone. So far guys, okay naman yung na-order natin sa Lazada na power bank. Okay naman. Walang defect. And sealed na sealed. Naka-sealed talaga. Diba guys? Diba? Try natin kung mag-charge ito sa Bluetooth speaker. Huwag na. So ayun lang guys. Yung unboxing natin dito power bank TH100 series. Thank you guys for watching.